Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ako po si Pastor Ding ng All Generations Church at isa pong kagalangan sa Panginoon na maibahagi sa inyo ngayong umaga ang ikalawang winika ni Jesus bilang bahagi ng ating Holy Week Daily Devotional Message. Matutunghayan po natin ang ikalawang sinabi ni Jesus sa Luke chapter 23, verse 35 to 43. Ganito pong sinasabi sa verse 42. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Verse 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Tayo po ay manalangin sumandali. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito na may bahagi ang iyong salita. Pagpalain mo po ito at patuloy na magbigay ng paalala sa bawat isang nakikinig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang pinakatema ng ikalawang winika ni Jesus? Yan siya po'y nakapako sa krus. Dito po ay ipinahayag ni Jesus ang katiyakan ng kaligtasan sa isang taong nagkasala at nagsisi ng buong puso niya. Nang sabihin ng magnanakaw kay Jesus na alalahanin siya pagdating niya sa kanyang kaharian, kaagad namang tinugon ni Jesus at maliwanag na sinabi niya sa magnanakaw, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Atin pong tingnan ang mga sitwasyon sa mga pagkakataong yun. Ang Panginoong Yesus ay nakapako sa krus sa pagitan ng dalawang magnanakaw. Wala pong binanggit na pangalan sa dalawang magnanakaw. Di tulad ng napagkagis na natin ang pag-aakala ng marami ang pangalang Hestas at Barabas. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay dalawang magnanakaw. Ito po ay isang sitwasyon na nakakamangha sapagkat sa halip na pagsamahin ang dalawang magnanakaw, sila po ay ipinako sa pagitan ng ating Panginoong Yesus. Ang pangyayari pong ito ay ang katuparan ng propesiya na sinasabi sa aklat ng Isaiah 53:12. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, sapagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng makasalanan. Inako niya ang kasalanan ng mga makasalanan at idinalangin sila ay patawarin. Sa Matthew 1:21 ay sinasabi, manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan niyang Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ganun din sinasabi sa Matthew 20:28, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang pangyayaring ito ay kapahayagan ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa mga tao. Sabi nga po sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sa kanya'y manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron pong mga mahalagang ilalarawan tungkol po sa kaligtasang natamo ng magnanakaw. Una po, ang kaligtasang natamo ng magnanakaw is a provision of grace. Ang kaligtasan pong natamo niya ay isang biyaya, bunga ng hawa at habag ng Diyos. Kung papasinin po natin, napakabigat ng kasalanan ginawa ng magnanakaw. At dahil sa kanyang nagawang kasalanan, hindi na deserving na siya'y patawarin at ipagkaloob ang kaligtasan. At mismong siya ay inamin sa kanyang sarili na siya'y makasalanan. Pansinin po natin,
nang silang dalawa ay nag-uusap at yung isa ay nagsasabi ng hindi maganda para sa Panginoon. Pansinin po natin ang sinabi ng isang magnanakaw sa kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong to'y walang ginawang masama. Inamin niya na wala siyang karapatan na maligtas sapagkat hindi masukat ang kanyang kasalanan. Hindi po natin kilala ang magnanakaw, subalit base po sa kanyang sitwasyon, marami po tayong masasabi tungkol sa kanya. Hindi po pinaghirapan ng magnanakaw ang kaligtasang tinanggap niya mula sa Diyos. Hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon at panahon na maging bahagi ng paglagong espiritual tulad ng ginagawa ng maraming mga tao at ng mga relihiyosa. Hindi po rin siya miyembro ng anumang samahang espiritual o reliyon. Ang kaligtasang natamo niya ay bunga ng habag at awa ng Diyos. Tinanggap niya ang kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kinilala niya na siya ay makasalanan. Nagsisi siya ng buong puso niya at kinilala niyang si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap niya ang kaligtasang ito bilang isang regalo mula sa Diyos tulad ng sinasabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan na ay kamatayan, subalit ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kaibigan, mga kapatid, ang kaligtasan ba na iyong nakamit mula sa Diyos ay tinanggap mo bang isang regalo mula sa Kanya? O ikaw ay lubos na umaasa at nagtitiwala sa relihiyon o samahan na iyong kinaaniban? O marahil, sinasabi mo na ikaw ay laging nananalangin, halos araw-araw, at naglilingkod ka sa maraming ministry ng simbahan. At minsan ay pinangangalandakan at sinasabi mo ang tahasan, marami naman akong nagagawa at natutulungan. Huwag nawang ito ang pinangahawakan mo upang ikaw ay maligtas. Sinasabi ng salita ng Diyos, ang tunay na paraan o daan tungo sa kaligtasan. Walang pangalang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit, kundi ang pangalang Jesus lamang sa ikaliligtas ng makasalanan. Sinasabi ng salita ng Diyos sa Ephesians 2:8-9, for by grace ye have saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Not of works, lest any man should boast, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Kung nananampalataya ka kay Jesus at sinabi niya, ngayon din ay isasama kita sa paraiso, ang kaligtasang iyong natamo ay bunga ng habag at awa ng Diyos. Pangalawang katangian ng kaligtasang natamo ng magnanakaw. Ang kaligtasang natamo niya ay isang permanenteng kaligtasan. It is certain and secure. Ito'y mananatili, tiyak at maaasahan. It is lasting and it will remain unchanged indefinitely. Hindi ito hope so salvation o baka sakaling kaligtasan. Hindi ito kathang-isip lamang at hinulaan lamang. Ang kaligtasang ito ay nagbula sa bibig ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso.
Natiyak ng taong ito, natiyak ng magnanakaw, na ang kaligtasang natamo niya ay maasahan. Ito'y mananatili sapagkat ito ay para sa kanya. Mismong Panginoong Hesus ang nagsabi, at marami pong nagsasabi, ang Panginoong Hesus ang tunay na daan. Subalit marami nag-iisip at nagtatanong, paano mangyayari ngayon ang mga bagay na yan sa panahong ito? Wala na si Jesus upang marinig natin ang kanyang tinig. May sagot po diyan. Alalahanin natin, nasa atin ngayon ang banal na kasulatan, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Ang salitang ating natunghayan ay salita ng katotohanan, sapagkat ito ay salita ng Diyos. Ang sabi sa awit 119:89, O Lord, Thy word is settled in heaven. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Jesus himself said to this man, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. His salvation is permanent and secure, tiyak at maasahan. Subalit may mga tao nagsasabi pa rin, hindi mo malalaman kung ligtas ka na o hindi pa, malibang mamatay ka muna. Ang kaisa pong tulad noon ay may maliit na pag-asang inaasam pagdating po sa kaligtasan. At ito'y masasabi nating walang katiyakang kaligtasan. Subalit, ang magnanakaw na hindi nararapat maligtas ay natiyak niya na siya ay ligtas. At mula po sa bibig ng Panginoong Hesus, ipinahayag niya ang katiyakan ng kaligtasan. Ang isa pa pong katangian ng kaligtasang nakuha ng magnanakaw, ito ay isang kaligtasang personal na ibinigay sa kanya. It cannot be passed on. Hindi ito pwedeng ipasa o ilipat at masasabing ito ay isang non-transferable. It is on a one-on-one basis. Pansinin po natin ang salitang with me o ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Salvation is a relationship with Christ. Ang kaligtasan ay ang pagkakaroon ng personal na pakikipag-ugnayan kay Jesus. Si Jesus mismo nagsalita sa taong ito ng harapan o personal. Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang katagang ito ay kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos. At ito po'y pinatotohanan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Galatia, Kapitulo 2, talatang 20. Sinasabi, ako'y naparito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Si Jesus ay namatay sa atin personally. Iniligtas tayo ng Diyos, hindi maramihan, kundi personally o isahan. Ang kaligtasang natamo ng magnanakaw ay isang personal na kaligtasan mula sa Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, ang sitwasyong kinaharap po natin sa ngayon ay nagbibigay ng pagkakataong ibahagi ang kaligtasan sa mga mahal natin sa buhay at mga kaibigan. Masasabi ba nating naibahagi mo ang kaligtasan sa iyong mga mahal sa buhay at kaibigan? Ang kaligtasang natamo ng magnanakaw ay isang personal na kaligtasan mula po sa Diyos.
At panghuli, ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon sa magnanakaw ay Kanya pong ibinigay ngayon. Pansinin po natin ang salitang today. Ngayon. Ang ibig pong sabihin, ang kaligtasan ay immediate and does not come in phases. Hindi po ito dumadaan sa anumang proseso, sapagkat ang kaligtasang inaalok ng Diyos ay ngayon. Tingnan po natin ang sinasabi ng magnanakaw. Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Para bang sinasabi ng magnanakaw, na sa sandaling dumating ka sa iyong kaharian, Panginoon, alalahanin mo ako. Ano po ang tugon ng ating Panginoong Yesus? Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Hindi niya na pinagpabukas. Ang sabi niya, ngayon din ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang kaligtasan po isang instantaneously spiritual experience by the power of God. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Jesus, ang kaligtasan ito ay mapapasa iyo. At ito ay para sa iyo lamang. Kaya nga, sinabi ni Jesus, ngayon din ay sasama kita sa paraiso. At bilang hamon mga kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, naisuko mo ba ang iyong buhay kay Jesus? At sinabi mo, Jesus, iligtas mo ako. Alalahanin po natin, ang kaligtasan ay isang biyaya mula sa Diyos. Hindi na ito maago paninuman. Ito ay isang personal na kaligtasang ibinigay sa iyo. At ito ay ibinibigay niya ngayon. Patuloy po tayo magbulay-bulay. Alalahanin po natin ang ginawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. At kung hindi ka pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, atin pong gawin ang mga bagay na ito. Una, kilalaning ikaw ay makasalanan. Ayon po sa Romans 6:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, kilalanin si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Unang Pedro 2:24. At pangatlo, manampalataya ka na si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Sinasabi po sa aklat ni Juan 6:47, ang nananampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin sumandali. Panginoong Jesus, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami kung kami ay hindi lubos na nagtitiwala sa iyo. Napatuloy kaming nangahawakan sa mga mabubuting bagay at gawa sa ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. Panginoon, alalahanin mo po kami at patuloy na maranasan ang biyaya at iyong habag. Higit sa lahat, pagyamanin mo po at palaguin ang pananampalatayang inilagay mo sa aming mga puso. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po nawa tayo ng Diyos, magandang umaga muli at mag-ingat po tayo lagi.